Guys, welcome to my channel. Today we will take a look at the Toyota Hilux pickup na very popular dito sa Pilipinas. I'd like to share my impressions about this pickup truck. Why is it very popular dito sa atin? Halika, samahan niyo ako. Simulan natin sa pricing. Ito nga pala yung pricing ng Toyota, no. Meron siyang dito 8 variants na di-discuss sa inyo. It ranges from about 1.1 million to 1.9 million. So ang kagandahan sa Toyota, marami siyang variant. So yung market talaga naka-capture niya kasi kung hindi suit sa budget mo, meron ka pang pagpipilian. Advantage yan pagka malaking kumpanya ka kasi mas madami kang inventory mamamanage mo. Unlike kung mas maliit na company ka, you stick to smaller inventory. Sa Toyota talaga, you have a lot of choices which is good for the consumer. Ang most popular variant, yung Conquest na model. Available siya into 4 variants. No? It's available in 4x4, either automatic or manual. At saka yung 4x2 na automatic and manual. Yan yung price levels niya. Let's start with the front fascia. In my opinion, ito yung pinaka-rugged ang look sa mga pickup truck. Which is bagay sa image ng isang pickup truck. Kasi ang pickup is supposed to be as a utility vehicle. Kaya yung rugged looks niya, complement yung purpose niya. Take for example yung Mazda BT50, yung bagong model ngayon. Parang it's so refined, parang hindi siya for rugged use. Pero of course, maganda naman yung design ng Mazda, kaya lang magkaiba lang sila ng appeal. Okay, let's start with the exterior features. Sa emblem niya, meron siyang camera port 360, which is very useful for a big vehicle like this. Napaka-useful nito. Yung headlight niya is LED na rin, which complements the design. And then yung kanyang fog light is also LED. So, kung gamit mo yun dun sa mga provincial roads or madidilim na lugar, it helps a lot. It will give you more confidence during night driving. Meron na din siyang side repeaters, tapos nakamount na rin yung camera port 360 dito sa side mirror. Ang hindi lang maganda dito, yung antenna niya hindi naka-shark fin kasi parang ordinary lang. Mas malinis sana kung shark fin yung antenna. Sa gilid niya, meron siyang over fenders. Which you will notice na yung design niya naka-integrate dun sa fog light. Kaya hindi siya mukhang awkward or out of place. Yung iba kasi naglalagay lang niyan, parang sinalpak lang. Yung iba naman nadudumihan sa look, so ang ginagawa nila, binabody color niya para mas malinis tingnan. Actually, yung look niya parang yung Tacoma sa US market which I like very much. So maganda dito, pag nag-upgrade ka ng malaking wheels, hindi mo na kailangan bumili ng fender flares. Kasi di ba ang pickup normally, sinesetapan mo yan ng mga big tires. If you look at the side profile, meron siyang sports bar at saka meron siyang mga black accent. Ang hindi lang maganda dito, parang hindi bagay yung wheels, parang maliit. Although size 18 siya, kasi very bulky yung body. So kailangan mo mag-upgrade ng wheels and tires. Tapos yung stepboard niya looks normal, so bagay for a utilitarian look. You'll also notice na meron siyang bulging fenders sa harap at saka dun sa likod, which add character to the design. Yung sports bar niya kasama na dun sa design, pero yung iba ayaw ng ganyang look kaya tinatanggal nila yan. May purpose naman yan, pinoprotektahan niya yung body para hindi siya magasgas pagka meron kang ikakarga. Yan ang purpose niyan. Tsapang napansin ko yung logo ng Conquest, nilagay nila sa gilid. Dati kasi nandun yan sa tailgate na mas malaki. Itong sinasabi ko kanina, yung wheel spec niya, parang maliit siya, para siyang malnourished. Ang wheel specs nga niya pala is 265/60 R18. For me, ang wheel spec na bagay dito is size 17. Ang tire spec is 285/70 R17. Pero kailangan mo siyang ilip para magkasya yung ganyong spec. At may konting tabas yan sa front bumper for sure.
Let's go to the rear portion. Yung taillights niya is LED na rin. Yung previous model kasi bulb type lang siya, which is a very good upgrade. Is a lot more cleaner now dito sa likod kasi nawala na yung malaking logo ng Conquest. And then you'll notice na meron siyang third brake light dito sa may tailgate. Sa mga pickups nga pala, mabigat yung tailgate. So pag binababa mo, mabigat. Dito meron siyang tailgate assist. So magaan siyang ibaba. And then meron na rin siyang bed liner. Pero yung bed liner available lang dito sa Conquest model. Tapos yung bumper niya hindi naka-integrate dun sa body, parang nakahiwala. Yung sa D-Max kasi parang naka-integrate siya eh. So maganda yung treatment niya. Let's take a look naman dun sa under chassis niya, no. Naka-lip spring siya. So which is typical for a pickup. Ang exception dyan yung Navara at saka yung Raptor. Naka-coil spring yun. Kaya mas maganda yung kanilang ride. But then again, you suffer dun sa loading capacity. Siyempre, pagka gano'n, hindi mo pwedeng sakyan ng mas mabigat. Ito, heavy duty siya. So, punta naman tayo sa interior. Ang steering wheel niya is leather wrap and tilt and telescopic na din. Which is good para mahanap mo yung perfect driving position mo. Ang hindi lang maganda dito, hindi siya naka-power seats unlike yung Ranger saka yung Navara. And then yung seats niya hindi naka-leather. Dapat for its price, dapat naka-leather seat na to eh. Pero meron namang option na naka-leather at saka power seats. Yun yung top spec na GR model. One thing unique here is meron siyang ambient lighting which gives a character to the interior. But then, ang negative lang sa akin dito, masyadong plastic yung mga side panels nitong door. Ang window controls niya nga pala, all power na rin. Ang isa sa gusto kong feature dito, meron siyang cup holders dito. Which is good, especially kung mahilig kang sa mga drinks. Dito sa bottom, meron siyang parking sensor switch, saka yung 360 camera switch. Then ang manibela niya, leather wrap. Nandito yung switches for audio control. And then you have here the buttons for the instrument cluster. Ito namang instrument cluster niya, very utilitarian. So parang outdated siya kasi ngayon uso na yung mga digital clusters, di ba? Tapos hindi ko gusto dito, itong switch ng cruise control na stock type na parang nakakalitong gamitin. And then meron siyang 8-inch infotainment system na may Apple CarPlay at saka Android Auto capability. In terms of resolution, I think this is one of the best. Nandito rin yung 4x4 switch niya and saka yung dual zone climate control switch. Then meron din siyang dalawang 12-volt socket saka USB port. Ito naman yung center console niya, medyo deep siya so marami kang may lalagay na gamit. Then you have two glove compartment, one dito sa on top and one dito sa baba. And dampened. I prefer nga pala yung dashboard niya than the Fortuner kasi it looks more stylish. But in terms of materials use, mas maganda yung sa Fortuner. Kasi ito, lahat plastic talaga yung dashboard. Kasi ang maganda dito, meron siyang power mode saka eco mode. Pagdating sa transmission, 6-speed automatic siya. Kaya lang yung design nitong kanyang shift, parang old style na rin yung gated. Then yung design ng cup holder nandito sa harap, which is a good position kasi para hindi sumasabit pagka nagkakambyo ka. And then nandito rin yung switch ng differential lock. Yun nga palang advantage nito. Meron siyang differential lock. Meron siyang heel down assist saka traction control. Ito yung itsura ng sidings. Ang ganda yung ambient lighting. It gives you a different vibe dito sa loob. So yung color scheme niya sa interior is all black. So keeping it clean is a lot easier. Yung map light niya, ang hindi maganda dito, hindi siya naka-LED. So yung kulay dilaw pa rin na old style. Pero madali namang palitan yan. And then meron siyang sunglass holder tapos yung headliner niya is kulay black. Sa passenger side may vanity mirror pero yung sa driver side walang vanity mirror. And then meron din siyang hook dito sa second row sa may ceiling. Napansin ko din yung handle dito sa may ceiling naka-fix siya, hindi siya retractable, which is good naman kasi hindi siya basta masisira.
Di napansin ko, buti may grab handle dito. Sa Fortuner kasi wala eh. Pagdating sa second row, typical pickup, 60-40 split, and then meron kang armrest with cup holders. Pagdating sa sidings, meron pa din siyang ambient lighting. And then mapapansin mo, yung seat niya, maganda yung thigh support. And then dito sa ilalim, meron siyang parang secret compartment na kung meron kang valuable things, pwede mong ilagay. Which is typical naman ngayon sa mga design ng mga pickup trucks. Now, let's open the hood. One thing you'll notice, meron siyang hood damper. Meron kang dalawang engine option. Yung una is 204 PS and 500 Newton meters of torque. And then the other one is 2.4 liter na 150 PS and 400 Newton meters of torque. So sa 2.8 liters, hindi ka bibitinin. Imagine, you have 204 PS tapos merong power mode ka pa. Yung lower variant na naka 2.4 liter lang, parang bitin yung 150 PS. Especially kung if you're driving a pickup. Gaya ng sinabi ko dun sa Toyota Fortuner review ko, yung makina nito is very reliable kasi subok na siya. So hindi ka bibigyan ng sakit ng ulo. Kaya maraming bumibili nito kasi very reliable siya. Kasi pag pick up ka, kailangan mo ng matibay at saka yung reliable na engine. Ang pinaka-negative lang nito, marami nagsasabi na ang tagtag daw ng ride nito. Which is true. Actually, yung tagtag niya sobra talaga eh. Kasi yung kaibigan ko na may ganito, na drive ko, matagtag talaga siya. Sa long drive nito, sigurado makakaroon ka ng fatigue. Siguro kaya steep yung design ng suspension para pag nilagyan mo ng gamit, hindi babagsak yung likod. And you have the option naman to upgrade the suspension kasi marami ka namang mabibili na aftermarket. Actually, yung Hilux, hindi ko talaga siya gusto initially kasi because of the ride quality. Pero nung nakita ko yung mga nagse-setup ng mga clean look, medyo na-convince ako. Meron akong nakita yung The Shop Automotive. Ang galing ng mga setup niya. Para sa akin, ang pinakamagandang setup nito, yung naka T37 tapos naka BF Goodrich tires. Tapos nakalip ng 2 inches. Anyway, these are just my personal opinions. I would say maganda yung Hilux, especially kung naka-upgrade siya at pagka binihisan mo itong ganda nito. So before I forget, ito nga pala yung safety features niya. Meron siyang ABS, meron ding vehicle stability control, hill start assist control, saka yung downhill assist control. To summarize, my impression on the Hilux is good because it has a reliable engine. It has a good reputation for reliability and durability. And of course, it's a Toyota, so no much worries. So I would say those are the characteristics that you really want from a pickup truck. Kasi pagka pickup, least priority yung comfort mo. It's more on the performance, di ba? So kung gusto mo namang gumanda yung ride comfort nito, madali naman solusyonan yun. Maraming mga aftermarket parts. And just to add, nakukulangan lang ako sa mga active safety features. But you can live without that naman. So ang tanong, sulit ba siya sa 1.9 million pesos? To be honest, medyo steep yung price niya sa akin. You can buy other brands with more features at a lower price. But then again, you're talking about brand equity. Toyota yan eh. Yun yung budget, yung binabayaran mo yung pangalan eh. Yung iba kasi hindi maintindihan eh. Bakit mahal? Eh, of course, kasi Toyota yan eh. Ano na yan? Established na yan eh. So, if you plan to hold on for the car for at least mga 10 years, this is a good investment. Siguradong tatagal siya. It will last more than 10 years. Okay, cut ko na dito. I hope I have given you some insight about this Toyota Hilux Conquest. Alright, if you like this video, don't forget to like, share, and subscribe. Until next time, see you again in my next vlog. Bye!